Nag-evolve na raw from Justice on Wheels, naging digital na. Kala ko sasabihin ay Justice on Wings. Pero dahil sa digital technology, ay kaya nang mapuntahan at ma-access ng ating mga kababayan yung ating court system. All right. So Thank you. justice on digital. Thank you, Mr. President. My last question, Mr. President, Mr. Chair. May sapat po ba tayong abogado o korte para maglitis po ng ating mga juvenile cases? Kasi nga po ako po ang chairman ng Social Justice, Welfare and Rural Development. At kayo po nagpanukala ng batas ng juvenile justice system po natin. Do we have enough lawyers, not lawyers, but courts to handle these cases para mailitis din naman in fairness to sa mga mga bata po na nasa mga institusyon, Ginoong Pangulo? Yes, dalawang klase ng korte na family courts ang meron sa ating hudikatura. Yung statutory family courts, which means tayo sa Kongreso ang nagpasa nito, at yung Supreme Court designated family courts. Ang total ay about almost over 300 family courts nationwide who have jurisdiction over children in conflict with the law cases, cases involving children in conflict with the law, and the juvenile justice and family cases. All right. Thank you, Mr. Chair. Mr. President, this representation is fully supportive of the proposed budget of the judiciary. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat sa ating distinguished Senator Erwin Tulfo, at salamat na sa mga katanungan. Thank you, Mr. President. Thank you. Mr. President, we'd just like to put on record as well the presence of several distinguished justices of our courts. I'd like to just put on record that we have with us, of course, Associate Justice Joseph Lopez, the Honorable Associate Justice Midas Marquez is with us. Yes. The Honorable Justice Raul Villanueva is with us as well, together with Honorable Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta, our court administrator. We also have with us the presiding justice of the Court of Appeals, Ma'am Honorable Fernanda Lampas Peralta. We also have with us Associate Justice Florencio Mamawag Jr. of the Court of Appeals. And we also have with us from the Sandigan Bayan, Associate Justice Hener Hito. And from the Court of Tax Appeals, Presiding Justice of the Sandigan Bayan, Justice Geraldine Faith Ikong is here, ma'am. Also with us is from the Court of Tax Appeals, Honorable Justice Belen Rimpis Liban, Acting Presiding Justice of the Court of Appeals, as well as Honorable Corazon Ferrer Flores, Associate Justice as well, of the Court of Appeals. If I missed anyone, my apologies. Thank you, Mr. Majority Leader. We welcome our honorable members of the judiciary to the Senate. Thank you. Thank you. Mr. President, we'd just like to recognize next on the list is Senator Rodante Marcoleta. Senator Dante Marcoleta is recognized. Maraming salamat po, Mr. President. Mr. President, kamakailan lamang po ay mayroong isang tao na naging controversial dahil sa kanyang ginawang pagtestigo dito sa Blue Ribbon Committee. Ang pangalan niya po ay Orly Gutesa. Si Orly Gutesa po, kagaya po ng nalalaman na ng marami, kung hindi man lahat, he testified before the Blue Ribbon Committee, and he was the only one who was able to connect the dots between Saldico and Martin Romualdez.
He chose to present himself before the committee, took his oath, and he allowed himself to be interpellated by the members of the Blue Ribbon Committee. His representation thought that that was the thing to be done. Pagkatapos po noon, Mr. President, yung mga tao na ang paniwala nila ay hindi dapat pakinggan yung statement sapagkat obviously pinoproteksyonan nila yung mga pangalan na nabanggit doon, ay gumawa sila ng paraan para discredit yung mama, meaning Orly Gutesa. Nagsimula po sila na hanapan ng butas yung nagnotaryo doon sa dokumento. Sa akin pong palagay, Mr. President, naging buti ang academic yung notaryo sapagkat yung testigo umarap naman. Maghapon na nandito po kasama natin itong testigo at sinagot lahat ang mga tanong sa kanya. Ngunit hindi po sila nagkasya doon. Talagang pinagsikapan nila sa magitan ng pag-disown nung notary public ng kanyang alleged signature. Mr. President, gusto ko pong malaman ngayon, hindi po ba kalakaran na yung mga nagpapanotaryo, ibibigay lang po yung dokumentong gusto nilang ipanotaryo sa opisina ng kanilang pinuntahan, at kung magkano man ang bayad na hihingin sa kanila, magbabayad po, at kukunin na nila yung notaryo o yung dokumentong pinanotaryo. Hindi po ba ganun ang kalakaran, Mr. President? That is correct, Mr. President. Kinakailangan ng personal appearance nung afayan. Ganun nga po ang ginawa niya, Mr. President. At kung titingnan po natin sa mga matataong lugar, for example, the vicinity of the City Hall, doon po dikit-dikit po ang mga opisinang nagnunotaryo. Meron pa nga pong nasa jeep na nagnunotaryo. Pangkaraniwan po bang nangyayari, Mr. President, na yung po nagpapanotaryo bago siya umalis ay pipilitin niyang puntahan yung inaakala niyang nagnotaryo at sasabihin niya, "Ma'am, sir, pasensya na po kayo. Gusto ko lamang pong malaman kung talaga kayo po ang pumirma dito sa dokumentong ninotaryo ninyo." Nangyayari po ba yun? Sinisiguro po ba nung nagpanotaryo bago siya umalis na yung inaakala niyang nagnotaryo sa kanyang dokumento ay siya nga? At nire-require po ba niya na talagang patunayan ng nagnotaryo na pirma niya nga talaga yung nasa dokumento? Well, base sa personal kong karanasan, mayroong assumption ang nagpapanotaryo na talagang yung nagnotaryo ay mayroong komisyon. Hindi ho kickback. Ibig sabihin, notarial commission. May authority. So, I agree na hindi practice yung ang nagpapanotaryo, tatanungin pa yung nagnonotaryo, ikaw ba talaga itong pumipirma? In fact, kabaliktaran. Ang notaryo nagtatanong dun sa pipirma, ikaw ba talaga ito dahil kailangan mong humarap sa akin? Salamat po sa inyong kasagutan. Totoo po yun. Lalong-lalo na po kung yung dokumentong sinasabi nila na pinalsipika ay meron naman pong notarial details. Ang ibig sabihin po, merong stampad na ginamit na kung saan po sinusulatan yung mga detalye ng notaryo at meron pa pong parte doon na kung saan na ilalagay mo yung numero ng dokumento, yung pahina,
pati po yung bilang ng Book of Registry. Yung pong dokumento ni Gutesa, Mr. President, pag sinalat mo po, meron po kasi akong kopya. Meron pong dry seal. Ang ibig po bang sabihin, Mr. President, si Gutesa, kinakailangan pa niyang maghanap o mag-imbento ng estampad para sa notarial details at saka yung lugar ng opisina na kung saan i-stamp mo doon? Manghihiram o magnanakaw kaya siya ng isang dry seal? Paano gagawin ng isang ordinaryong taong pumunta sa isang notarial office na hanapin lahat ito? Saan niya kukunin yung notarial number? Saan niya kukunin yung book number, yung page number? Ano po ang mapapala ng isang nagpapanotaryo kung pepekehin niya yung notaryo? Sir President, sa ordinaryong pangyayari po kailangan po bang gawin ng isang Orly Gutesa yun? Yung ipeke niya yung o paano niyang gagawin? Anong capacity ng isang ordinaryong tao na hanapin lahat yun? Sa konting oras na natitira sa kanya dahil kinabukasan kailangan makarating siya rito para personal siyang tetestigo. Ano po ang mapapala, Mr. President, ni Orly Gutesa kung ang kukunin niyang notaryo ay peke? Well, bilang abogado, if I may be allowed, clearly, ang merong, at the very least, ang dapat may pananagutan dun, yung pumeke, rather than si Ginoong Gutesa. In good faith, the way I see it, no, I could be mistaken dahil hindi naman natin nakausap personal si Mr. Gutesa. So this is really more speculative. In good faith, pumasok siya ron, sinabi magpapanotaryo, pinirmahan ni Ginoong Gutesa. At yun na nga, may stamp, may signature, may date, etc. So, kung merong may pananagutan dun, yung nameke. Kung totoo ng peke. At base ata sa findings ng executive judge ng RTC Branch 18 ay yung signature nga nung Espera ay falsified. So yung nag-falsify nung signature, yan, may pananagutan po. Salamat po sa inyong sagot, Mr. President. Pangkaraniwan po kasi, sa haba at sa dami ng mga nagnunotaryo, hindi naman po talaga yung abogado o abogadang pumipirma. Karaniwan po, meron silang staff, meron silang secretary, na sila lang ang pumipirma para sa kanilang principal. Palagay ko po ito, Mr. President, ay pangkaraniwan ang nangyayari. Ang biro nga po ngayon yung notarial services na nangyayari sa ating bansa already transitioned into a cottage industry. Tama po ba yung observation, Mr. President? In practice po, maaaring ang sabihin na nangyayari yan, pero hindi pa rin sabihin na natin legal. In other words, yung pagde-delegate ng notarial services sa isang staff is against the law. At according to our court administrator, merong isinasagawang spot checking. Sino? Ang executive judge, ang executive judge ng Maynila para madetermina kung talagang maayos yung dokumento, yung notarial registry ng mga notary, yung mga commission, notarial commissions. Kaya ko po binibigyan ng emphasis ito, Mr. President. Yung kahalagahan po ng kanyang sworn statement, kahit na po yung ating chair ng Blue Ribbon Committee, paulit-ulit niyang sinabi na yung relevance nung testimony ni Gutesa na ginawa sa harap mismo ng committee ay nananatiling valid sapagkat pinanumpaan niya before the committee. Ngunit, ang nakakabagabag nga po, Mr. President,
Bakit pinipilit na ibaling sa isang bagay na hindi naman yun ang punto ng pinag-uusapan?